Yo! Welcome back sa Taga-Dub Movie Recaps! Kamusta, mga Dubber Lods? Ang pelikulang i-recap natin ngayon ay isa sa pinakapaboritong Marvel movie, Avengers Endgame, na lumabas noong 2019. Kaya relax lang kayo dyan, mag-enjoy, at simulan na natin ang kwento. Sa simula, makikita natin si Clint Barton o mas kilala bilang Hawkeye, na tinuturuan ang anak niyang si Layla kung paano mag-archery. Pero bigla, nung lumingon siya kay Layla, nawala ito. Napansin ni Clint na biglang naglaho rin ang asawa at mga anak niya. Samantala, sa outer space naman, sina Tony Stark at Nebula ay stranded sa spaceship ng Guardians of the Galaxy na tinatawag na Benatar. Naka-float na lang sila sa kalawakan dahil naubusan na ng gas ang ship. Ginamit ni Tony ang sirang helmet ng suit niya para mag-record ng mensahe para kay Pepper Potts. Sabi niya, habang nagpapagaling si Tony mula sa mga sugat niya, salamat sa tulong ni Nebula, nag-decide siyang magpahinga. Maya-maya, naggising si Tony sa sobrang lakas ng liwanag sa labas ng spaceship. Pagtingin niya, aba, si Captain Marvel pala yon! Agad silang dinala ni Captain Marvel pabalik sa Avengers headquarters sa Earth. Pagdating nila, sinalubong sila ni Steve Rogers at Pepper. Nag-usap ang grupo tungkol sa ginawa ni Thanos, na nagtagumpay sa pagwasak ng kalahati ng lahat ng nabubuhay. Sabi ni Steve, kahit gumamit na sila ng satellite para mag-scan sa kalawakan, hindi pa rin nila mahanap si Thanos. Nainis naman si Tony kay Steve at sinisi niya ito sa pagkabuwag ng Avengers, dahilan kung bakit hindi nila nagawang labanan si Thanos ng buong puwersa. Sa puntong yon, sinabi ni Nebula na minsan niyang narinig kay Thanos na kapag natupad na niya ang plano niya, pupunta siya sa isang planetang tinatawag na Garden para doon na manirahan. Napatunayan naman ito ni Rocket kasi nakadetect sila ng energy signature na kapareho ng mga Infinity Stones sa planetang iyon. 2 araw pa lang ang nakalilipas. Pinlano na nila agad na puntahan si Thanos. Sumakay ang grupo sa ship ng Guardians at nagpunta sa Garden. Si Captain Marvel ang nauna para mag-scout sa lugar. Sa farm ni Thanos, makikitang tahimik na ang pamumuhay niya, pero halatang hirap na hirap siya at mas lumala pa ang mga sugat niya. Biglang sumugod ang Avengers. Hinawakan ni Bruce. Suot ang Hulkbuster suit ang isang kamay ni Thanos, habang si War Machine ang humawak sa kabila. Si Thor naman, walang paligoy-ligoy, pinutol agad ang kaliwang braso ni Thanos kung nasaan ang Infinity Gauntlet. Sabi ni Thanos, ginamit niya ang kapangyarihan ng mga bato para wasakin din ang mga ito. Quits na siya, halos ikamatay niya pa ito. Hindi naniwala si Rhodes, pero sinabi ni Nebula na masama man si Thanos, hindi siya nagsisinungaling. Sa sobrang galit at frustration, pinugutan agad ni Thor si Thanos. Pero kahit nagtagumpay sila sa pagpatay sa kanya, lumipas ang 5 taon. Sa San Francisco, sa isang storage facility, kung saan nandun ang Quantum Realm Tunnel. Biglang lumabas si Scott sa Quantum Realm. Paglabas niya sa labas, napansin niyang tahimik ang paligid. Dumaan siya sa Walls of the Vanished, kung saan nakalista ang mga pangalan ng mga nawala, at nakita niya ang pangalan niya roon. Shock siya. Agad siyang pumunta sa bahay ng ex-wife niya at doon niya nakita ang anak niyang si Cassie. Samantala, si Natasha Romanoff naman ay nagpapatakbo na ngayon ng isang team na may iba't ibang assignment sa buong mundo. Sinabi ni Rhodes sa kanya na nasa Mexico siya at nakita niya si Clint Barton, na ngayon ay naging Ronin. Sa Tokyo, naglaban si Clint at ang pinuno ng mga Yakuza. Tinanong ng leader kung bakit sila pinapatay ni Clint. Matapos niyang talunin ang Yakuza boss, dumating si Natasha at sinabing may pag-asa na silang maibalik ang mga nabura ni Thanos. Kinabukasan, sinimulan na nina Tony Stark at Rocket ang paggawa ng time machine. Pinag-ingatan nila ang mga Pym particles sa snap. Si Clint ang nag-volunteer para sa test ng time machine. Suot ang time travel suit, bumalik siya sa nakaraan sa bahay nila. Doon, dinampot niya ang baseball glove ng anak niya at narinig niya ang boses nito sa loob ng bahay.
Sa sobrang emosyon, nagmamadali siyang tumakbo pabalik pero naibalik na siya ng device sa Avengers headquarters. Pinakita niya kina Natasha ang nakuha niyang glove. Patunay na gumana ang time machine. Pagkatapos nagplano na sila kung paano kukunin ang mga Infinity Stones sa nakaraan. Suot na nila ang time travel suits at nagsimula na sila sa kanilang time heist. Sa New York noong 2012, bumalik sila sa panahon ng labanan ng unang Avengers laban sa mga Chitauri, mga halimaw ni Loki. Saka si Hawk ay agad na pinuntahan ang kalapit lang na New York Sanctum doon at nakaharap niya si Ancient One. Nang kukunin na niya ang Climb Stone sa kanya ay biglang hiniwalay ni Ancient One ang astral form ni Bruce sa pisikal na katawan niya. Sa 2014, pumunta sina Rhodes at Nebula sa planetang Morag sakay ng Benatar kasama sina Clint at Natasha. Kinuha ni Rhodes ang maliit na ship ng Benatar at iniwan sila ni Natasha para pumunta naman sa Vormir. Samantala ang Nebula sa panahong iyon sa ship ni Thanos ay biglang naglabas ng memorya ng future Nebula. Si Tony Stark sa taong 2012 ay nakita ang strike team na kinukuha na ang scepter kung nasaan ang Mind Stone mula sa unang grupo ng Avengers. Sinabi ni Tony kay Scott na sila ay mga Hydra member na nagpapanggap na mula sa SHIELD. Sa 2012, nakita ni Tony Stark ang strike team na kinukuha ang scepter kung saan naroon ang Mind Stone mula sa unang Avengers team. Pinitik naman ni Tony si Ant-Man papunta sa dating Tony Stark na hawak ang Tesseract at kasama si Loki na napigilan na nila umatake doon at sumakay sila ng elevator pero hindi sinama ang dating Hawk dahil puno na raw ito na kinagalit naman niya. Lumabas si Tony sa gusali at sinabi kay Steve na nasa kabilang elevator ang strike team na may hawak ng scepter. Pinuntahan agad dito ni Steve Rogers sa elevator at bumulong lang sa kanila ng mga katagang Hail Hydra at madali niyang nakuha ang scepter sa strike team. Maya-maya paglabas sa elevator ng dating grupo ng Avengers ay nagpanggap si Stark na sundalo ng SHIELD at si Ant-Man naman ay sinira ang maliit na parte ng arc reactor ng dating Tony na nagdahilan sa kanya ng mild cardiac arrest at nahulog niya ang case na naglalaman ang Tesseract. Ngunit biglang tumalsik si Tony at ang Tesseract. Napunta sa harap ni Loki ang Tesseract at ginamit niya ito upang makatakas doon. Si Steve naman ay nakaharap ang dating Captain America at inakala niya na siya si Loki kaya't agad na inatake siya nito. Nilabanan rin siya ng future Steve Rogers hanggang sa pareho silang nahulog doon at nakita ng dating Steve ang larawan ni Peggy Carter na nasa kanya. Mabilis na sinakal siya ng dating Steve, ngunit sinabi naman niya sa kanya na buhay si Bucky Barnes na kinagulat niya. Samantala si Bruce Banner naman ay pinipilit si Ancient One na ibigay sa kanya ang Time Stone. Sinabi ni Ancient One sa kanya na trabaho nila na protektahan ang Time Stone kahit anumang mangyari. Tinanong naman siya ni Bruce kung bakit binigay ni Doctor Strange ng kusa ang Time Stone kay Thanos. Nagtaka si Ancient One at binalik si Bruce sa Hawk na katawan niya. At habang inaabot ang Time Stone kay Bruce, ay sinabi niyang si Strange ang pinakamagaling sa kanila at malamang may importanteng dahilan bakit niya ginawa ang bagay na yon.